Oh, to see the dawn of the darkest day, Christ on the road to Calvary, tried by sinful man, torn and beaten, then nailed to a cross of wood. This the power of the cross. Christ became sin for us, took the blame, bore the wrath. We stand forgiven at the cross. Oh, to see Aba, the ay pagkakagaling natin. Kaya mga kapatid, napakalungkot po ng buhay. Ang tagal na natin Kristyano, pero mga kapatid, hindi nababago ang ating buhay. Why? Bakit? Hindi ka nakinig. Ang sabi ng banal na kasulatan, in the book of Romans chapter 13 in verse number 18, ang pananampalataya ay galing sa pakikinig. Hindi ka nakikinig. Tingnan niyo po mga kapatid, ang sabi diyan, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanilang ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na pinili niya ng kanyang sariling dugo. Wow! Tama na. Kaya mga kapatid, napakahalaga kapag ikaw ay may tunay na kaugnayan sa Diyos, walang pinakamasarap na buhay sa bawat araw ng ating buhay, kundi ang kausapin ang Diyos na lumalang at nagbigay ng buhay sa atin. Communicate with God throughout the day. Pray without ceasing. As its maker bows his head, curtain torn in two, dead or raised to life, finish the victory cry. Na ang buhay ng isang tunay buhay ng isang tunay. May rhyme buhay ng isang tunay na Kristiyano. Kayo po ba'y tunay? Alam niyo, mahalaga ho lahat ng nasa sulok, nasa gitna at nasa harapan na mga bitiw ng salita. Bakit? Life and death ito. Life and death. May malaking epekto ito pag kayo namatay. Ito, may malaking epekto ito. May malaking masasabi ito. May malaw na masasabi ito pag kayo namatay. Hindi yung basta. Sabi nga it is not how you live. It is how you will face your death. Yun ang mas malalim. Yung haharapin mo after na mamatay ka. Yun ang tunay na pagigihin mo. Hindi yung buhay dito. Have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts a shadow. Pero kapag ka ang Diyos ay may direksyon sa isang tao, kahit na ano ang nakaraan mo, ano ang pangit sa iyo, kahit hindi ka karapat-dapat, pagka merong plano ang Diyos sa iyo, like Jacob, being a supplanter, God is going to surprise us ng maraming mga bagay na karanasan na hindi mo aakalaing makakamtan mo yun. Mga kapatid, ang fulfillment ng hula ng Panginoon ay natutupad hindi dahil tayo ang gumawa ng blueprint o mapa
o sumunod tayo sa ways ng ating paglalakbay. Kinakailangan the fulfillment of the prophecy tungkol sa buhay mo at buhay ko. Kung ano ang magiging turns out or outcome, ay kinakailangan nakasunod tayo doon sa pagtagpo sa ating Panginoong Jesus, that He is determined all of us to be changed, to be transformed. No more Jacob, and I'm going to give you a brand new name, and you're going to enjoy a brand new beginning. You will be my prince, and you will possess my power, bearing the very name Israel. Tagpo sila ng Panginoon. Can it be possible as well ng spiritual man of God ay pwedeng bumaba na abutin ng mga mahihina para lamang walang wounded, na walang walang nasaktan. Galatians chapter 6 verse 1. Brethren, if any man overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Nagkakamali din tayo. Answers aren't enough. There is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. Look at that. Sila po'y mahirap. Higit pa sa mahirap. Member sila ng purpose. Ano yung purpose? Mga mahihirap na tao sa ating lipunan. Pero, ipinakita nila na mayroon pa silang pwedeng gawin higit sa kanilang magagawa. Sa kabila na sila'y mahirap, lubhang mahirap, sabi ni Pablo. And this is how Apostle Paul challenged the Corinthian church. Sapagkat ang Korinto mayaman na hindi nila nagawa. Ibig sabihin, maraming mayaman na nahihigatan ng mahirap. Maraming matatalino na nahihigitan ng mangmang. Number 4. Ano po number 1? Don't be afraid to try. Number 2, don't be afraid to trust. Number 3, don't be afraid to take risks. Number 4, don't be afraid to taste death. Let's go beyond